Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robe Medina at ngayong araw po ay samahan ninyo akong muling pag-aralan at pagbulay-bulayan ng mga salita ng ating Panginoon. Pero bago po ang lahat, tayo po'y muna yung manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, papasalamat po ako sa mga biyayang ipinagkakaloob nyo sa akin sa pang-araw-araw. Maraming salamat po sa araw na to na binigay nyo sa akin upang papurihan ka, upang pasalamatan ka. Humingi po ako ng kapatawaran sa mga kasalanan ng aking nagagawa. Mailayo mo po ako sa lahat ng tukso at kapahamakan. Kayo na po ang manguna sa akin ngayong araw. Itago mo po ako sa iyong likuran. Naway ang kalooban mo po ang siyang masunod. Bigyan mo po ako ng sapat na karunungan at kaalaman upang mas lalo ko pa pong maunawaan ng iyong mga salita. Tulungan mo po ako, Lord, na mai-apply ko ito sa aking buhay. At ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. At muli magandang umaga sa ating lahat. At ngayong araw, at tutuloy po natin yung ating series na 7 Marks of a Healthy Family. At nasa last part na po tayo, o ikapitong marka na po tayo ng healthy family. At sinasabi dito na ang ikahuling marka ng healthy family ay ang continuity, legacy of faith through generations. At ang bertikulong pag-aaralan natin ngayon ay ang 2 Timothy chapter 1 verse 5. I am reminded of your sincere faith which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Sa Tagalog naman po, naalala ko ang iyong tapat na pananampalataya na unang tinaglay ng iyong lola Loida at ng iyong inang si Eunice. Natitiyak kong nasa iyo na rin ang pananampalatayang ito. At para sa ating katotohanan naman po ngayong araw, unang-una, faith in Christ is the most valuable inheritance. Yung pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo, yung pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo, yun yung kayamanang, pinakamahalagang kayamanang may pamamana natin sa susunod na henerasyon. Kumbaga priceless, walang katumbas yung pananampalataya na tinataglay natin sa ating Panginoong Jesucristo. Walang katumbas yun. Hindi mabibili ng kahit anumang salapi yung pananampalataya natin na yun. Sa ikalawa naman po sa ating teachings, the legacy of faith is a seed of full potential. Kumbaga yung binhi ng ating pananampalataya, pag nag-grow yan, hindi natin alam kung anong maaaring maging bunga niyan. Kung ilang mga tao yung maaaring ma-influensyahan yan, yung pag nagbunga yung pananampalataya natin. Kasi kapag yung binhi na yan, kapag pwede tayong maka-influence by sharing the gospel, yung binhi na nasa atin na, yung binhi na tinanim na sa atin, kapag yan pinalago pa natin, kapag yan shinare pa natin sa ibang tao, kumbaga kinalulugdan ng Panginoon yan kasi makakapag-share pa tayo ng kanyang mga salita. Isipin natin kung ilang mga tao yung at sasamba sa Panginoon kung si-share natin yung binhi na yan, kung palalaguin pa natin yung binhi na yan. Sa huling katuruan naman natin ngayong araw, how we shape our family culture shapes the future. Sa pamilya natin nagsisimula lahat. Kung maganda yung turo natin sa ating mga anak, kung maganda yung nakikita sa atin sa ating mga anak o yung mga magulang, madadala nila yan sa labas. Kumbaga madadala yan
yung kabutihan na yun, madadala yan nila sa labas ng bahay. At yun lamang po para sa ating application, sa katuruan. At pupunta naman po tayo sa ating application. Number 1, live out the faith, live an inheritance. Ipamuhay natin yung pananampalataya. Huwag lang tayong puro salita. Kailangan makikita din natin yan. Makikita rin yan sa kung ano nga ba yung mga ginagawa natin. Kung pagtalikod natin sa mga kasalanan at pananampalataya natin sa ating Panginoon. At ikalawa naman po sa ating application, disciple a child, influence a generation. Kapag yung isang child, dinidisciple natin, hindi lang siya isa. Kumbaga parang dinidisciple mo na rin yung buong generation, yung mga ka-generation niya. Kasi maaari niya yung share, maaaring makita yun sa kanya. Yun nga, pag dinidisciple natin yung child, maaari niya yung maipasa sa iba, sa mga peers niya, sa mga friends niya. At sa uling application naman natin, shape the culture, build the future. Yung baga, yun nga, mag-share tayo ng blessings, mag-share tayo ng gospel sa iba. Kasi yun yung pinakamahalagang may pamamana natin, yung pananampalataya natin sa ating Panginoon at ang kanyang mga salita. Yun lamang po, may natutunan po tayong lahat. Maraming salamat po.